magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, syempre palakpakan natin si Coach Steve. Oo, talaga namang ang ating Papa P, oh, di ba? At syempre yung ating sharer kanina no, si Coach Eden no, at syempre yung ating presenter na papatiin ko muna ng happy birthday yung aking brother, ayan, Coach Rande Aridonia. At syempre, tayo ay on the spot na pinag-share no ngayong umaga pero mag-share ako sa inyo ng ng konti para yung iba narinig na istorya ko pero yung iba hindi pa. Pero ano ba yung kwento ni Coach Roland, 'di ba? Kasi totoo no, yung kwento ni Coach Roland, alam niya ni Coach Steve talaga. Kumbaga nagsimula ako talaga dito, talagang walang-wala. Talagang payat na payat talaga ako. Ang dami pang butol-butol ng mukha ko that time na yun talaga. Kaya sa mga nandito no, kung ikaw na-stress, na-depress, kung ikaw talagang walang-wala talaga sa buhay, maniwala ka kapatid, sa buhay minsan pinaparana sa iyo yung hirap, pinaparana sa iyo yung pagsubok, pinaparana sa iyo yung mga bagay na talagang challenge sa buhay mo pero may kapalit para yun na biyaya. Bakit? Okay, so ito na po no. So pero shoutout ko yung aking team. Alam mo, totoo no, bagong kakatapos ko lang maglaba ngayon, pero sabi ko kay Coach Randy, go ako, mag-share ako no. At alam nyo ba, umagang-umaga pa lang yung team ko may 5 PH na agad. Tama ba? Okay, so ganun kaganda yung online business, holiday, nasa bahay, pero grabe po ang binibigay talaga na importansya dito sa Lingkod. Okay, so welcome po sa mga bago nandito ngayon, sa mga members, at syempre OFW ka man sa sulok ng mundo, worldwide yan kasi ang negosyo natin hindi lang sa Pilipinas. So anyway po no, ako nga pala si Coach Roland Bimanatag. Ako po ay taga Cabuyao, Laguna. So dito po ako nakatira ngayon pero dati po ako sa Calamba, Laguna no. Doon ako tumagal ng pagtatrabaho as a production operator. Pero ang probinsya ko po talaga ay Quezon. Kaya shout out kay Sir Efren, taga Gumaka, malapit lang yan sa amin no. Okay, so yun po yung probinsya namin. Kumbaga, pag probinsyano ka, talagang sanay ka sa hirap, sanay ka sa pagod. O sino dito sanay sa pagod? Sanay sa hirap, sanay mag-ulam ng bagoong, ng tuyo, 'di ba, ng alugbate, 'di ba, ng mga saluyot, mga ganyan. So, yung buhay po ni Coach Roland, ganun po kami dati nung time na nandun po ako sa probinsya. Kaya bata pa lang talaga ako, nangangarap na ako sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral. Actually, elementary pa lang ako, ginagalingan ko talaga. Okay, nakuha mo yung na hindi ko na tinapos yung kolehiyo ko kasi gusto kong kumita ng pera kasi yung nanay ko, bata pa lang ako, patay na. Tapos yung tatay ko, nagtrabaho agad-agad. Sabi ko, makapagtrabaho na nga para yumaman. So, akala ko ganun yung, kalakaran, di ba, pag employee talaga kasi excited, tama ba? So, lumuwas ako ng Manila. Alam mo, sa to lang, no, binabalikan ko yung moment na sumakay ako ng bus hanggang Manila. Nandun yung takot, andun yung duda, andun yung kaba, nasa isip ko, paano na yung buhay ko pag nasa Manila na ako? Alam mo, dumating ako sa Manila na time na yon, akala ko makakapagtrabaho ako agad-agad. Pero ang bad news, nung nag-apply ako, ang unang hinanap sa akin experience, sabi ko parang may mali, graduate ako. Okay, kumbaga first graduate ko, tapos hahanapan mo ako na experience, tapos kumuha ako ng ID, tapos sabi, asan yung ID mo? Sabi ko parang may mali yung kalakaran sa Pilipinas, tama ba? Kaya ka nga naghahanap ng trabaho, di ba? Kasi gusto mo maka-experience. Kaya nga mga gustong magkaroon ng ID kasi nga kailangan sa kumpanya. So sabi ko, ang hirap ng buhay, tama ba? Sino dito yung nagreklamo kay Lord? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan nangyari? Tama ba? Hanggang dumating ako sa point na talagang depressed, stress talaga. Then nangyari, kinuha po ako ng tito ko, okay, sa Cavite, doon po ako nagtrabaho. Okay, hanggang napunta ako sa Laguna. So hindi ko na mababain. Almost 15 years po ako nagtrabaho. So sino po dito ang 15 years ng trabaho, napagod, napuyat, at ang pinaka-worst na nangyari doon, na sa mga empleyado ng mga nandito ngayon, even OFW, alam ko naranasan, na every sahod, saka ka kinukumusta ng pamilya mo. Na pag nilaglat ka, hindi ka kinukumusta, na dumating ako sa point na, alam mo yun, nilalaglat na, kinukumbulsyon na, pero never nangungumusta yung pamilya ko na time na yon. Tapos pag 15:30 na, saka nagchat-chat, saka nangungumusta, sasabihin, anak, may sahod na, pwedeng humingi ng pera. So, dumating po ako sa point na ganun talaga. Kaya sabi ko, gusto ko mabago yung buhay ng pamilya ko hanggang
inintroduce po sa akin yung online business. So bago po ako nag-Live Good, so meron po akong 3 kumpanya na pinasukan, doon po ako na-open yung mind. Pero sa totoo lang, no, si Coach Roland dati, hindi po ako open sa ganito. Kasi akala ko, kasi marami akong narinig dati, ang networking daw, para lang daw sa taong mga walang magawa sa buhay. Sabi ko, ha? Bakit maraming yung mayaman kung para lang sa walang magawa sa buhay? So ang ginawa ko, nag-research ako. Then talagang inaral ko talaga online business, no. Dati pa akong mahiyain. Kaya sa mga nandito ngayon, kung mahiyain ka, mahiyain din ako. Tama? Kung hindi mo kayang magsalita, si Coach Roland dati, hindi kayang magsalita dati, ngayon lang. Kasi nga, syempre, inaral ko, talagang kumapa na yung mukha ko talaga, no? Okay? Pero sa totoo lang, no? Okay, hindi madali ang buhay. Kumbaga, hindi talaga madali. Sabi nga nila, ang isang bagay na pagpapayaman, hindi madali yan. Bakit? Tanungin mo ang mga negosyante. Para sila yumaman, dumaan yan sa butas ng karayom. Dumatang yan sa pagsubok talaga. Tama? So, ganun din sa negosyo natin. Dadaan tayo sa sa butas ng karayom hanggang matutunan mo yung mga bagay-bagay at ang pinakamaganda sa networking, okay, o sa MLM company, dito matututo ka how to talk, how to dreams, kung paano mangarap sa buhay, na dating walang pangarap, tama ba? Na nangangarap ka sa buhay, na kapag tinanong ka ngayon, anong pangarap mo? Gusto ko magka-coaching, gusto ko magbahay, tama ba? At isa po yung sinabago sa mindset ni Coach Roland dati. Kasi si Coach Roland po dati, puro reklamo sa buhay. Mayroon ba dito na, alam mo yung puro reklamo na lang nakikita, puro negative na lang nakikita? Si Coach Roland po, ganun po yung nangyayari dati. Alam mo yung, nagreklamo kay Lord na, Lord, bakit ganito ang buhay? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? So, hindi ko alam na sa buhay pala, kahit anong pagsubok na dumadaan sa'yo, kailangan mo magpasalamat. Kailangan mo palang magbigay ng gratitude sa taong binigay sa'yo or sa Lord na talagang nagbibigay talaga ng importansya sa atin. Kaya isa po yung sa natutunan ko, no, at ang pinasasalamatan ko, okay, yung aking mentor po sa dating company. Ang isa sa naalala ko dati, bago ako nag-Live Good, ang sabi niya sa akin, Roland, ingatan mo yung sarili mo, yung health ng anak mo, yung health ng asawa mo, at yung health mo. At lahat ng natutunan mo, i-apply mo sa tama. Ibigay mo yung best mo kasi lahat ng bagay kailangan pagsusumikapan. So yun yung tumatak sa akin. Kaya nung time na napunta ako sa Live Good, no, actually hindi ako in-invite dito sa Live Good. Okay, so nag-pray po ako ng gabi. Sabi ko, Lord, gusto ko ng opportunity hanggang nakita ko po yung live ni Coach Leslie. Okay, pinanood ko po yung live. Sabi, 3,000 lang yung puhunan. Then, actually, wala pa yung 600 na yan, yung member na yan, no? Pero pinanood ko talaga yon, tinapos ko yon. Tapos, after 3 days po, nag-chat ako kay Coach Leslie. Gulat na gulat si Coach Leslie nung nag-chat ako kasi andun po ako sa dati kong company. So, top earner po ako doon, naging unofficial top 2 po ako doon. At the same time, kumita na rin po ako ng 1.8 million doon sa dati kong company. Kaya nung nag-help po ako kay Coach Leslie, sabi ko, Leslie, maganda ba talaga ang Live Good? Hindi ba to scam? Sabi niya, kuya, ang ganda nito. Pero hindi niya ako pinipilit na sumali dito. Ako lang yung nagkukwento. Sabi ko, pag sumali kami dito, yung 3,000, isang beses lang ba? Wala bang multiple accounts? Kasi sa dati kong kumpanya, 21 accounts ako doon. Kalahating milyon yung nilabas ko. Sino experience sa ganito? Kalahating milyon ang nilabas, di ba? Sabi nila, pag nag-multiple accounts ka daw, kikita ka lang malaki, kikita lang milyon. Pero sa totoo lang, guys, pag hindi mo tinrabaho yung 21 accounts, yung 31 accounts, wala din. Tama ba ako? Kumbaga, walang say-say din yung multiple accounts na yun. Hyping, tama? Kumbaga, nangyari sa akin na hype ako. Na-hype, di ba? Kumbaga, nabaon sa utang. Kaya talagang napunta ako sa Live Good. Baon po ako sa utang at first income ko po sa Live Good, binayad ko po yung sa utang kasi sinisingil na po kami ng inutangan namin. So, ganun po katatag talaga si Coach Roland, no? Pero bago ako nakasali, ang dami pang pagsubok, ang dami po talagang pinagdaanan. Walang pera. That time na yon, grabe, sobrang walang-wala. Bakit? Kasi sa totoo lang, no, si Coach Roland nyo po, nakikita nyo ngayon malakas, nakikita nyo ngayon excited lagi. Pero, totoo, no, dumaan ako sa pagsubok na talagang pinatatag sa buhay. At yung kwento ni Coach Roland, no, kung hindi ako lumaban sa buhay, ngayon sana wala na po ako ngayon dito sa mundong ibabaw. Kasi nandun ako sa isip na magpapakamatay dati. Dahil sa stress, dahil sa depressed na time na yon, na sabi ko, grabe, no, minsan pala talagang pag na-stress ka, na-depress ka,
naiisip mo talaga magpakamatay sa buhay. Kaya kung ikaw naisip mo na magpakamatay, guys, tingnan mo mabuti. May Lord talagang ipasa Diyos mo, idasal mo, at sigurado ako pag taimtim ka na nanalangin kay Lord, sigurado ako babalikan ka ng wisdom para sa kanya na yon. So yun po yung ginawa ni Coach Roland, no? Hanggang hinato ko po yung negosyo. Okay? Nag-join po ako kay Coach Leslie. Alam mo, ang baon ko noon, nung time na sumali ako dito sa Live Good, pangarap. Pangarap para sa anak ko. Pangarap para sa pamilya ko. Na alam mo yung wala pa akong tao pero nag-i-imagine na ako sobrang dami ko ng tao. Umatin ako ng training ng DMPA, no? Batch 1 po ako. Nakakatulog po ako kasi madaling araw po yung aming training na time na yon. Alas 5. Alam mo ba, nagtutulog sila Coach Tim, sila Coach Chris, nakakatulog ako. Minsan natatapos ko yung training. Okay? Tapos si Coach Chris, kumbaga, andun yung yung aking mind talaga na wala pa sa wisyo talaga. Pero nilabanan ko po yung vision na yon hanggang nakabuo po ako ng mga tao. Ang tao po ko ngayon, nasa magto 200 na po yung tao ko, no? Gold rank na po ako ngayon, running for platinum. Sa silver rank po, grabe, ang silver rank ko po sa team ko ngayon, nasa almost 5. Then mayroon parating ulit na 3, so magwawalo na siya, no? At ngayong taon na to, no, ang tinatarget ko ay mag-platinum talaga. Okay? So ang pinaka-point ko lang talaga dito talaga, ang sarap makatulong ka sa mga tao na willing magpatulong talaga. Kasi marami po talaga dito sa Live Good o sa ibang kumpanya, sumali ng umpisa excited. After 2 months, 3 months, nawala na. After 4 months, lumipat na. Yung iba naman, napagod, tama ba? Pero kung babalikan natin yung buhay natin, di ba minsan napagod ka na rin? Sa trabaho mo, di ba napagod ka na? Sa pagiging OFW, di ba napagod ka na rin? So ano yung reason mo bakit ka nagtuloy-tuloy? So ganun din sa Live Good. Diba minsan nakakapagod, minsan talaga nakaka-stress, minsan talaga yung mga tao hindi maintindihan, tama? Pagkasali, excited din, following month, wala na. So sabi ko sa sarili ko, hindi ko cargo yung mga taong ganun. Kasi yung mga taong ganon, talagang walang pangarap yun sa buhay. Kumbaga nangangarap lang yun ng gising. Tama ba ako? Kasi sabi ko nga sa quotation ko kanina sa aking Facebook, no? Okay? Kung yung mga tao na, kumbaga mga tao na nagtawa sa'yo, yung nagne-negative sa'yo, balikan mo yan. Bakit? Balang araw, magiging tagahanga mo yan pagdating ng panahon. Kasi naniniwala ko, ang tao, pag nagtuloy-tuloy ng action, nagtutuloy-tuloy sa negosyo natin, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years from now, balikan mo yung taong nag-invite sa'yo. Maniwala ka sa akin. May mga kotse na yan, may mga bahay na yan, may mga orphanage na yan, talagang tumutulong na sa church. Tama? Yun po yung mga tao talagang nagtutuloy-tuloy. Kaya sa mga member po ng Live Good ngayon, kapatid, nakita mo ng Live Good, malitang puhunan, tapos in-invite ka ng iba sa malaking puhunan, kapatid, kami na po ang magsasabi nang galing na kami sa ganon. Huwag ka nang umulit pa. Huwag ka nang magpa-hype pa. Kasi ako po, hindi po ako nang-hype. Bakit? Sumali ka man sa ibang kumpanya, mag-join ka man sa Live Good dito, pangarap mo po ang nilalaban dito. Hindi po pangarap ko, hindi po pangarap nila Coach Randy, nila Coach Sibno. Ang pangarap po dito, yung tinatrabaho natin. Si Coach Roland po, ay binigay niya lang ni Lord para mag-share ngayon. Pero ang gagawa ng kwento mo, hindi ako. Hindi ko si Coach Randy, hindi si Coach Eden. Ang gagawa ng kwento mo, ikaw. Tama? Kaya minsan nakakaranas ka ng pagsubok, nakakaranas ka ng rejection, nakakaranas ka ng negative sa buhay kasi pinapapatatag ka ng panahon. Para pag nagkwento ka, nakaka-inspire ka. Kasi pangit naman yun, di ba? Si Sir Efren yumaman, tapos walang rejection, walang pagsubok. O anong nakaka-inspire sa kwento ni Sir Efren doon? Tama ba ako? Kumbaga si Ma'am Mayora, di ba? Nagkwento, ay, yumaman ako sa Live Good, wala akong rejection. Di ba hindi nakaka-inspire? Tama ba ako? So ibig sabihin, ang tao binibigyan ng pagsubok ni Lord para maka-inspire. Tama? Kasi sa totoo lang, no, lahat na naging successful may pinagdadaanan sa buhay. Pero depende sa iyo kung paano mo nilalaban yung problema at paano mo nilalaban yung blessing na mayroon ka ngayon. Kaya guys, bago ko matapos, no, ano yung nangyari kay Coach Roland dito po sa Live Good? Ngayon po yung anak ko, okay? Yung anak ko po ngayon ay silver rank. At alam mo ba yung anak ko, may 2 ng running for silver. At ngayong buwan na to, 2 na magiging silver rank anak ko. Ibig sabihin, isa na lang gold rank na. Ang pinakabata na gold rank po sa DMW, pag na-gold rank po yung anak ko. Bakit? Yung anak ko po, 5 years old pa lang. Ito malupit. Yung asawa ko, malapit na rin mag-gold rank. Ako, malapit na ako mag-platinum. Ito pa, yung tatay ko is, pinasok ko,
Ngayon yung tatay ko ay bronze rank at hindi nyo alam, 14 na lang yung tatay ko, magsisilver rank na lang. Tama ba? So, ganun kaganda yung negosyo natin. Tama ba ako? Kumbaga, pag tinrabaho mo, talagang binigyan mo ng oras, talagang mahataw at mahataw mo talaga yung negosyo natin. At ngayong araw na to, no, bago ako nag-talk, mayroon po ako nag-upload na bago kong direct. Shout out sa iyo, Ma'am Rosilita. Nakilala ko lang sa Facebook, no, taga Talawan, Batangas. Nagpadala po yan. Kahapon may nag-upgrade din sa akin na isa at kahapon may sumali din sa akin isa from Mindoro. O sabi nga nila, pag may nawala, may bagong kapalit na mas matindi. Kaya kung ikaw, di ba, nawalan ka ng mga downlines, nawalan ka ng mga direct, kapatid, huwag mong panghinayangan. Alam mo bakit? Kasi sila po ang manghihinayan pagdating ng panahon. Ipakita mo na kung bakit ka nag-live good, hindi para sa kanila, para sa anak mo, para sa pamilya mo. At syempre, sa ngayon po, talagang nakabili na tayo ng e-bike. Kumbaga, ang next target natin yung kotse. Yung kotse para sa anak. Alam mo bakit? Nakakatuwa sa anak ko, no? Kapag negosyante ka pala, yung anak mo talagang mahawaan mo ng pagiging negosyante. Alam mo bakit? Sabi ko sa anak ko, nak, next year, bibili tayo ng yellow car. Okay, sabi niya, pag nakikita niya yung yellow car, sabi niya, Daddy, yellow car, yan yung bibili natin yung kotse. Imagine mo ha, yung bata, nangangarap na agad magkakotse, bata pa lang, tama ba ako? Ipansin mo yung mga bata ngayon, ang pinag-uusapan, Roblox, tama ba? ML, tama ba ako? Pero yung anak ko, alam mo, sa totoo lang, pagka may kausap ako noon, sabi niya, Daddy, mag-live good ka, live good sign. O Daddy, ganito gawin mo. Imagine mo ha, bata pa lang pero grabe yung mindset niya. Kapatid, yan ba yung pangit ang networking? Yan ba yung sinasabi ng iba para lang sa wala magawa sa buhay? Pero ang networking po, marami na pong nabago ang buhay ng pamilya nila. Kung isa ka sa gusto mabago ang buhay ng pamilya, kapatid, gawin mo to, 3,000 lang, 600 lang, napakaliit lang no, pero kayang mabago yung buhay ng pamilya, no. Okay? God nothing possible, no. Walang imposible kay Lord. Basta magdasal ka, and syempre, pag nagdasal ka, aksyonan mo. At huwag ka mag-focus sa mga tao na, kumbaga, kumbaga, nangangarap lang ng gising. Kasi marami tao ngayon, pag tinanong mo, may pangarap ka ba? Oo. Sumali ka sa lingkod. Ayaw ko, busy ako. Ayaw ko kasi may work ako. Ayaw ko kasi ganito. Alam mo yung mga taong ganon, huwag mong pag-aksaya ng oras. Alam mo bakit? Yun ay mga tao na nangangarap lang ng gising. Okay, nag-wish lang yun. Ama, pag nag-wish siya, natulog, kinabukasan, nag-expect na, kikita ng malaki. Sa buhay, walang ganon. Bakit? Bago ka bigyan ng biyaya, meron ka munang aksyon na gagawin. Sabi nga, mag-pray ka, then kinabukasan, aksyonan mo ng paulit-ulit, hindi mo nakuha, pero tuloy-tuloy mong ina-aksyonan. Pero darating ang panahon, makukuha mo yung mga bagay na mayroon ka ngayon. At syempre, salamat po sa aking coach, Coach Leslie Anikban, sa aking direct coach, nanonood siya ngayon sa live, no? At syempre, kay Coach Maripe, kay Coach Chris, at syempre sa aking brother, ayan, Coach Randy, at saka Coach Tibno, nakasama ko na yan, kumbaga talaga nakambandi ko na yan, no? At syempre, dito sa Live Good, hindi lang po pagkakaibigan yung tinuturing dito, magkaroon ka ng second family. Second family na hindi mo nararamdaman sa ibang pamilya mo. Tama? Kasi dito po, ang community natin, ang community ng DMW, DMPA, no, isa lang ang purpose, makatulong po sa mga nakakarami. Kaya kung ikaw willing ka magpatulong, do it. Whatever it takes, actionan mo. Tama, gawan mo ng paraan. Yung 3,000 o 600. Bakit? Nainiwala ako, yung ibibigay yung 3,000 na yan, million yan, pagdating ng panahon. At syempre kay Lord, thank you Lord, nabigyan mo ako ng chance na mag-share ngayon. No? At maraming salamat po sa team ko, Team Reborn. Tuloy-tuloy tayo. Bakit? Grabe, 31 na po ang pay ng team ko ngayon. No? Ang hit namin ngayon, 50. So sana, okay, makuha natin. No? At syempre, kay Coach Fernand Santiago na nanonood siguro ngayon sa live. No? Salamat kasi binigay mo ang Live Good. Nasa bahay lang ako, nakaupo, kanina kumakain, ng McDo. Ngayon, nag-share sa inyo, no? At syempre, kumbaga, yung inspiration na yon, nanggagaling po yun sa puso ko kasi masarap po makatulong sa ibang tao. At muli po, happy birthday, Coach Randy, at syempre, Coach Steve, maraming salamat. Back to you. God bless everyone.